iba po, hindi pa ako ganun kakilala. Pero ako po, si Mara Tamundong, ipinanganak ako lumaki ng San Andres Bukid, Maynila. Ibig sabihin, mula sa ninuno, sa lolo at lola hanggang sa magulang at sa akin, ako po ay saksi sa lahat ng nangyari sa Maynila. Hindi mo naman maitatago kapag taga-roon ka sa isang lugar. Kasi kahit hindi ka maging marites o maging chismosa, dahil doon ka, apektado ka kung ano man ang mangyari sa lugar mo, saksi ka sa lahat. So, dahil ako po ay isang batang San Andres Bukid, Maynila, hindi po kaila sa akin ano ang totoong sitwasyon sa Maynila. Hindi mo na kailangan manira kasi wala namang mapapala kung maninira ka lang. Pero yung katotohanan ang magsasabi ng tunay na dahilan kung bakit ang isang taong katulad mo ay mayroong advocacy at layunin para makatulong sa kanyang kapwa. Yun po ang nagbigay sa akin ng malalim na dahilan para ako ay lumahok dito sa nalalapit na halalan. Unang-una po, ako po ay isang senior citizen advocate. Ibig sabihin, ang kinalinga ko po nung una ay mga magulang, mga lolo at lola. Bakit ko po ito naramdaman? Ito po ay hindi ko naisip. Pero binigay sa akin ng Panginoong Diyos yung paraan para higit na makatulong sa magulang at sa mga lolo at lola. Nung nakita ko po at pinakita sa akin ng Panginoon yung kalagayan ng mga senior citizen, dahil ako po ay magulang na, medyo sensitive ka na doon sa parte na alam mo kung anong nararamdaman ng magulang na hindi kayang bumili ng gamot, magulang na walang trabaho, magulang na meron mang pinapaaral na anak pero araw-araw nangungutang para lang makasurvive sa kanyang buhay. Lahat po ng yan, naramdaman ko dahil ako po ay magulang na. So hindi ko po pwedeng sabihin, imbentuhin na mahirap ang sitwasyon ng magulang dahil ako po mismo ay magulang na. Ibig sabihin, yung mapagkaitan ka ng panahon na dapat ay may programa para sa mga senior citizen ay isang malaking bagay sana na makakatulong po para sa ating mga magulang, sa ating mga lolo at lola. Doon ko po nakita na mas higit akong kailangan bumaba para matulungan po ang mga magulang na yan dahil kapag natulungan mo ang pinaka-head of the family o mga lolo at lola, natulungan mo na ang buong tahanan. Doon niyakap ko po ang mga senior citizen at inobliga ko ang aking sarili na talagang tumulong dahil sabi ko nga po, lahat naman ng tao may pinagdaraanan, lahat ng tao may hirap at ginhawa. Pero kapag binigyan ka ng biyaya, ang unang mararamdaman mo kapag ikaw talaga ay nagmamahal at nagmamalasakit, paano yung kapitbahay ko? Paano yung mga kamag-anak ko? Paano yung mga tao na nasasalubong mo sa labas na naghihirap at nagdurusa? Ako po nabiyayaan ng maraming blessing. Hindi po ako nagdalawang isip na bumaba at tumulong dahil bilang isang anak, pakiramdam ko po, kailangan nating balikan ng pagmamahal din yung mga magulang na nagsakripisyo sa anak. Ang hirap magpaaral, yung baon lang araw-araw, mamumroblema ka. Ibig sabihin, yung oras na kailangan ka ng magulang mo, ibigay mo lang yung pagtulong at pagmamahal, parang biniyayaan na sila ng sobra-sobra. So dito po nakita ko ang kakulangan ng programa sa mga senior citizen. Kaya nung ako po ay kinausap ng NCSC o National Commission of Senior Citizen na tumulong para ibaba ang programa ng yung marehistro ang lahat ng senior sa Maynila at sa buong Pilipinas, hindi po ako nagdalawang isip dahil lahat ng gastos, lahat ng hirap, lahat ng makinarya sa akin po magagaling. Pero sabi ko nga, ang buhay po natin nagkakaroon ng halaga kung may purpose ka pa na makatulong sa iyong kapwa. Kaya talagang pukpukan po ako, puspusan ng pagbaba ko, umabot ako ng mga probinsya, Pangasinan. Nag-start ako sa online registration, 150,000 pa lang ang nakarehistro online. Pero araw-araw nakikipagbakbakan po ako sa mga barangay. Sapagkat pag bumaba ang nakapula, tinatanggihan po ng barangay, lalo na sa Maynila. Sapagkat nung panahon po na yan, dahil ang niyakap nila ay Yorme o Lacuna, pag bumababa po ang nakapula, talagang hindi nila tinatanggap. Pero sabi ko nga, magulang ko yan, hindi ko pwedeng pabayaan. So kahit sa gitna ng kalsada, ako po ay nag-online registration. Nung nag-start ako, 150,000, inabot na po ngayon ng 9 million plus ang mga Wow! So isang malaking achievement po para sa isang tulad po na pribado at hindi naman nakaupo. Sabi ko, posible pala
na pwedeng magtulungan ang ordinaryong mamamayan basta ilabas mo lang yung pagkatao mo na ikaw talaga tutulong at magmamahal. Walang imposible. Kasi tayo normally, pag lumabas ang isang tao, ay politiko yan, nangupolitika yan. Pero dito pinakita ko po na kahit tayo ordinary at hindi tayo nakapwesto, pwede tayong tumulong sa kapwa natin ng buong puso. Sila po ang dahilan at inag-udyok sa akin na ako po ay tumakbo dito sa pagkamayoran ng Maynila. Dahil nakita nila at naramdaman nila na ang anak na nagmamahal ay gagawin ng lahat para makatulong. So doon po ako nagkaroon ng lakas ng loob dahil marami po akong senior citizen na nasaksihan na namamalimos para sa kanilang pagkain, namamalimos para sa kanilang gamot at namamalimos para sila ay magkaroon ng tahanan. Dito naisip ko, ano pong ginagawa ng mga nakaupo sa politika? Siyempre, ikaw bilang isang tao, bilang isang taxpayer, tumutulong ka na magkaroon ng pondo ang bayan. Siyempre, ang unang tanong mo, bakit napabayaan niyo itong mga lolo at lola natin? Saan napunta yung budget? Actually, alam po ninyo, hindi ko po inaakala na ako ay papasok sa politika sapagkat ako po ay pribadong tao. Hindi ko po pinangarap na magulo ang sarili ko at pumasok sa politikang magulo. Pero sabi ko nga po, pag tama kasi ang direksyon na tinatahak mo at meron ka talagang paninindigan at prinsipyo sa buhay na meron kang pinaglalaban, hindi mo na pala maiisip yung mangyayari sa yung hindi maganda. Kasi yung mga batikos, yung mga komentaryo ng iba, na ay, hindi mananalo, hindi niya kaya. Eh bakit nagampanan ko ang owner registration ng mag-isa? Bakit nagampanan ko, ako bilang ako lang, sa sariling pera ko, nagampanan ko makatulong sa iba't ibang karatig na lugar, hindi lamang sa Manila. Ibig kong sabihin, ang taong maglilingkod ay gagawin ng lahat at bababa para makatulong. What more pa kung mayroon kang damdamin para higit mong makita ang tao talaga ay nangangailangan. Kaya po ako, malakas ang loob ko sapagkat ang tinatahak ko kong landas ay kabutihan. Sabi nga nila, malakas daw ang mga kalaban, pero higit na malakas ang taong bayan pag nagsama. Higit na malakas ang taong may prinsipyo at paninindigan dahil ito ang magdadala sa'yo para lumaban ka ng patas. Alam ko naman po kung ano ang laro sa politika, pero lagi pa rin akong nagdadasal na sana po ang taong bayan ay talagang higit na makita yung totoong maglilingkod. Hindi po ako natatakot na mandadaya sa isko o sila kuna dahil lahat naman po ng laban ay kaya kong tapatan. Pero ang mahalaga sa akin, alam ko kung anong paglilingkod ang gusto ko. Kaya ako po sinasabi ko ano ang budget ng Maynila, 34 billion a year, ano po ang mga plataforma o programa para sa mga senior citizen na 2,000 kada buwan ang nais ko pong maidagdag sa kanilang benepisyo, malagyan ng mga gamot at mga makabagong kagamitan ng mga public hospitals, masiguro na lahat ng barangay ay mayroong barangay health center na may gamot na titingin hindi lamang sa mga senior kundi sa mga may sakit, sa mga mag-aaral. Dapat sila po ay siguraduhin na lahat ng kabataan ay mag-aaral sapagkat yan lang po ang pwede nating maibigay sa kanila sapagkat sila pa rin ang papalit na maglilingkod bukod sa atin. Masiguro na ang kanilang pag-aaral ay masuportahan financially at matutukan ang lahat ng mga public schools na masiguro na ito po ay may mga gamit at mga bagong estilo sa pagtuturo. Siyempre, nandyan na po yung pagbibigay dagdag ng sweldo sa ating mga guro. At the same time po, sa mga barangay na binawasan ng 1 to 5 million, every barangay sa Maynila ay first time in history na nagbawas ng budget. Lahat po ng ito ay ibabalik ko at dadagdagan pa. Dahil naniniwala ako na ang bawat barangay na mayroong tamang programa ang higit na paraan para makatulong at maabot po ang taong bayan sa baba. Kaya kailangan matutukan ko po na lahat ng barangay ay may maayos na pondo na masiguro na ito po ay direktang matatanggap ng taong bayan. At syempre,
Dahil ako po isang Manileño, talaga namang certified yung pagmamahal ko po sa Maynila. Kaya gusto kong maisalba pa ang mga natitirang lupain sa Maynila na nawala. At para sa akin, bilang isang Manileño at isang Pilipino, ito po ay isang magandang paraan para masabi mo sa iyong sarili, bakit ka isang Pilipino, isang Manileño. Yung mga historical places po na yan ang magsasabi ng pagkatao ng isang Manileño. Dito po nakita ko ang halaga ng history ng Maynila na dapat maisalin po natin sa ating mga anak at mga apo. At syempre mahalaga na lahat po ng mga lupain sa Maynila ay malagyan na ng titulo na dapat maibigay po sa taong bayan. Dahil kung hindi ko po gagawin ito, tuluyan pang maubos ito at gagawin negosyo lamang sa Maynila. Sa Maynila, capital city, mas kilala pa sa Pilipinas ang salitang Manila. So, nagbuburol pa rin sa kalsada. Isa po sa aking programa na masiguro na lahat ng barangay ay magkaroon ng libre at desenteng burulan na kung saan dito lamang maibibigay natin sa huling hantungan ng ating pamilya yung pagbibigay respeto at pagmamahal sa kanila. Marami pong problema ang Maynila, pero pag may isang tao na kayang tumayo at panindigan ito, wala pong imposible na masolusyonan lahat ng ito. Yung tinatanong ko kanina, kung paano maiayos, alam po ninyo, isang sagot lang po ang maisasagot ko. Kailangan bago ang maglilingkod sa Maynila. Kailangan bagong tao na may pagmamahal at totoong maglilingkod. Dahil kung hindi po yan maaalis, yan at yan pa rin po ay mauulit yung korupsyon at yung pagbabaliwala sa Maynila. Nakakalungkot isipin dahil pag tinanong ako ng ibang tao kung taga saan ako, pag sinabi kong taga Maynila, ang bubulong kaagad ng kapitbahay. May dumating na Manileño, itago niyo yung mga bag niyo. Kasi baka mawala kayo. Ganun na po na-degrade ang pagkatao ng isang Manileño sa Maynila. Hindi katulad nung araw, pag sinabi mong taga Maynila ka, sikat na sikat ka. Kahit hindi ka gwapo ka, kahit hindi ka maganda ka. Kasi ang dating po, may taga Maynila yan, sikat yan, mayaman yan. Ibig sabihin, iba na po eh. So doon ako nalungkot kasi naabutan ko po yung panahon na ito. Kaya sabi ko, nagdumaan tayo ng pandemya. Alam niyo, pwede naman tayong mawala na nung panahon na yan. Pero bakit meron pa tayong pagkakataon ngayon? Dahil kailangan pa rin natin gawin ng maayos ang lahat. At naniniwala ako na ang maayos na kaisipan at pagmamahal sa bayan ang siyang sagot para sa taong maglilingkod. Kaya sana po, kasama ang aking team bilang kayo po ay nasa media. Hindi ko po sinasabing pasikatin niyo ako, pero sana pasikatin niyo po yung programa na pwedeng maibigay ng tao para sa Maynila. Kasi kung hindi po, mamamatay tayong dilag pero wala pong mababago. Ang anak po natin at mga apo ang siyang magdudusa pagdating ng panahon. Tinatanong nga po ako ng anak ko, Mami, bakit ginagawa mo ba ito? Bakit napapakahirap ka pa samantalang pwede ka namang manahimik sa bahay, pwede ka namang mamasyal o gawin yung gusto mo. Dahil na naisip ko po yung mga anak ko. Sabi ko kasi nag-aalala ko sa inyo na kapag hindi ako tumulong sa bayan, baka pagdating ng oras, ang magsakripisyo ay kayong walang mga malay. So siguro ito na po yung right time para yung lakas pa na naiwan sa ating katawan, magamit po natin sa tama. Hindi naman tayo makikipaglaban ng gera o makikipagbunuan sa barilan. Kung hindi, ito po ay damdamin ang bawat Pilipino na kailangan gamitin natin yung puso natin para higit na makabuhay. At ito po ay ang pagsusulat ng tamang pangalan sa mundo na pagdating ng oras. Gamitin po natin yung puso natin at kaisipan dahil ang matutulungan po natin ay hindi lamang kami, kung hindi lahat po ng pamilya natin at lahat ng kamag-anak sa Maynila. At syempre yung kabuuan ng Maynila na matransform na siya sa maunlad na lugar. Kaya ako po very transparent ako, sinasabi ko po lahat. Dahil sabi ko nga, wala naman akong kailangan itago. Dahil ang gusto ko lang po malaman ng taong bayan kung ano bang magagawa po namin sa Maynila. Sabi ko nga, after one term, siguro pwede na akong mag-exit, iwanan ko na sa kanila. Kasi ayoko naman po tumanda sa politika. Sa totoo lang, hindi ko po pinangarap na magkaedad, tapos ang problema pa. Kung hindi gusto ko lang po sana umpisahan yung magandang advocacy ko, gusto ko lang makita yung pagbabago. Siguro,
pagdating po sa ganyan, makita ka ng ibang tao, kahit paano mamumulatan sila ng magandang ehemplo. Kaya, sana po dito sa atin, sa media, syempre nagpapasalamat ka po kay Miss Irma. Thank you so much. Ang maganda natin si Miss Irma, si Kaalan, sa lahat po dito sa inyo, na ang Media House Express po ay nagbigay po ng pintuan para sa amin. Kasama na po itong buong tahanan ninyo na binuksan nyo para sa amin. Ang ibig sabihin lamang po, hindi pa rin namamatay yung pagiging Pilipino natin na open po tayo sa pagtutulungan. Kaya maraming salamat sa inyo. Sana po, kung ano man ang sa tingin po ninyo na lakas namin ay siya na lang po nating ipagpatuloy na gawing programa. Kung meron po kayong gustong itanong sa akin,